super duper nakakainis. Maldita. Maldita. So, ang first impression ko kay Shanira ay superior. Then, kay Shahara is parang demure. Then, when it comes naman kay Almyra, super duper nakakainis. So, ang first impression ko kay Shanera is maldita. Si Rihanna naman is isang spoiled brat. Si Almyra naman is ang super duper ingat. Ang first impression ko kay Rihanna ay rich kid. Kay Shahara naman ay tombits. Then kay Almyra naman is parang maldita. So, ang first impression ko kay Shanera is judgmental na tao. And kay Shahara naman is mahinhin na tao. And kay Rihanna is mata pobre. Siguro kaya nasasabi nila na rich kid, yung spoiled brat, then mata pobre. Kasi siguro napapansin nila sa paglalakad ko na parang, you know, yung posture mo na, hindi siya demure, yung posture mo na parang, ano sabi ko kay Shanera, parang superior. Yung parang kaya mong gawin lahat. Tapos, feeling nila yayaman ka sa yung outfit mo, pero without knowing na ukay-ukay lang pala yun. Pero sa inner self ko, hindi nila alam na behind that impressions, may nakatago na pagiging soft-hearted, then very attached to someone, especially sa family. So, ang susunod naman is si Shanera. Okay. Hindi. Maraming taong nagsasabing maldita daw ako, superior. Kasi feeling ko based lang din sa facial expression ko kasi kapag hindi ko talaga close yung tao is hindi ko siya ngingitian. Tinitingnan mo siyang ganun tapos yun lang. Pero my ideal self is I'm very family oriented, then I love animals and So, okay na yun. so Shahara, ikaw na. So, base sa sinabi nila is hindi talaga yun totoo. Ngunit yung sinabi ni Shanera is parang totoo yun kasi na dati kasi na naging tomboy-tomboy yung lakad ko na until now na nakasanayan ko na yun. Kaya ganun. Kaya naman nasasabihan ako na tomboy ako. So, yung sinabi naman ni Rihanna tsaka ni Almyra na demure or mahinhin is hindi talaga yung totoo kasi na napakaingay ko sa totoo lang. Tapos yung inner self ko naman, ideal self napaka soft-hearted ko, totoo na maingay ako, at yun lang. So, para sa akin, kaya nila nasasabing maldita ako and kontrabida and kahit ano pa dyan na bad ba yun? So, kasi based sa facial expression ko siguro na palaging nakataas yung kilay, kahit hindi ko naman sinasadya, normal na yun sa akin na nakataas yung kilay and yung mata ko, and based din sa kung paano ako magsalita na parang galit ako pero hindi talaga yun. Sa ideal self ko is ano ba? So, yun, ang ideal self ko is soft-hearted talaga ako and madali akong ma-attach sa mga taong nakaka-close ko and yes, yun lang. So, are you materialistic? For me, yes. Kasi, I am aware since I was a kid. Kasi nga, nung bata ako, every time na may makikita ko, for example, Barbie dolls, I have a lot of collection ng Barbie dolls. Then, makikita ko sa mga pinsan ko na may mga, for example, yung mga limited edition. Hindi naman siya limited edition kasi galing lang siya ng baklaran eh. Galing siya ng baklaran, tiyangge. So, kahit simple things lang yan. For example, Barbie doll, yung dress ng Barbie doll. Gusto ko meron din ako nun. Ayoko na naiiba ko. Then, may time na may nakita ako sa mall na parang dress, Barbie dress. Then, hindi ako tumigil umiyak. Nagwala talaga ako sa mall. Not until makuha ko yung dress na yun. So, I consider myself as a materialistic.
So, for me, magkukonsider ko din yung sarili ko na materialistic kasi kapag sinabi nating materialistic self, hindi lang yan tungkol sa mga bagay-bagay na gusto nating makuhain, no? So, pwede rin siya sa mga pagkain na lahat, anything na nakikita natin, mga pagkain, mga tangible, yung mga nahahawakan natin na things. So, being aware ako na na materialistic ako nung bata ba ako sa mga food kasi mahilig ako sa mga food, pero when it comes naman sa mga things is kung wala ako sa mga bagay na yon, like sa mga, di ba, mga uso is okay lang sa akin kasi may sa mga family ko is sila yung nagpo-provide ng mga kailangan ko, and hindi ko na kailangan na ay gusto kong bumili nung gusto kong ng ganito. So yeah. So Shanera? Yes, aaminin kong materialistic akong tao. And naging aware ako nito nung simula pumasok sa isip ko na kapag may nakita akong gamit na pumapasok sa utak ko na gusto ko rin magkaroon ng ganon. Pero I think makontrol din naman yung pagiging materialistic natin kasi dapat pumasok sa isip natin na we should be content Yes. for what we have. Yes. And Shahara? So, for me is, yes, kasi dati kasi na pag may nakikita akong pagkain or gamit na gusto ko is binibigay sa akin ng lola ko. So, yun, when we say materialistic kasi na, di ba, almayra na kuan, hindi lang gamit, pagkain. So, No. So, bakit? Kasi for me, being materialistic is hindi siya yung parang bumubuo sa sarili mo. Yes. Being materialistic is just all about objects, materials na kayang i-fulfill yung panandaliang saya mo. Yes. Pero beside that, hindi talagang maganda na i-fulfill mo yung pagiging materialistic kasi may bad impact din yan sa atin eh. Yes, so siguro dadagdagan ko lang yung sinabi mo, no. So kasi kapag anong question? fulfill. Kung i-fulfill natin yung materialistic self natin is lahat ng bagay na makikita natin is gusto nating kunin, gusto nating angkinin. And kaya yun, may bad impact, may bad. So, Shanera, may idadagdag ko po. Yes. Sa pamumuhay natin kasi is let's prioritize the needs before the wants. Wants, yes. Yes, yan lang masasabi ko. Needs before wants. So for me is no talaga kasi na kung anong meron ka is yun lang talaga yung tatanggapin mo. Kaysa na naman sa pipilitin mo yung tao na kahit walang-wala na. So, kailangan talaga na kung anong meron ka is maging kontento ka. So, yun lang. Ang tendency is maaari ka ring kapag gusto mo yung mga materialistic is maaari kang maging fake and maaari kang makagawa ng masama like magnakaw kasi gusto mo yung bagay na yun eh, no? Saka isa pa, tao tayo eh, hindi tayo madaling ma-fulfill. Yes. Hindi tayo na satisfied kung anong meron tayo. Kaya never ever talaga na makokontento tayo kung anong meron tayo. Especially pag materials. Yes, saka meron ding mga batang parang pinipilit nila yung parents nila bumili ng iPhone pero yung parents hindi naman afford. Hindi talaga magandang pagiging materialistic kasi masisira lang din yun eh, yung materialistic. Materials, yes. So, ano yun? So, Rayhana? For me, ang advice ko lang is since napanood nyo yung podcast namin, dito natakal namin yung different types of selves, especially yung physical, ideal, and materialistic self. Being
being yourself is also understanding yourself. Hindi lang para malaman mo kung sino ka, it is also to improve who you are at saka kung ano yung magiging contribution mo into your future self. For me naman, ang advice ko sa mga kabataan dyan na walang confidence at walang tiwala sa kanilang sarili is, just be true to yourself and wag na wag mong sundin yung mga sinasabi ng iba tungkol sa'yo. Alam mo kung sino ka talaga. Wag mong tanggapin yung mga sinasabi nila as a punch and tanggapin mo yun as a advice para ma-improve mo yung sarili mo into a better way. Okay. So, for me naman is, you need to be confident with your physical and kailangan na maging kontento ka kung anong meron ka at ito na nga ba? At yun lamang po. So, and last is for me, ang maibibigay ko na tips is like yung sinabi ni Shanera is for instance is yung mga negative na sinasabi nila sa iyo is turn it into positive. So be positive, guys kasi ang titingnan mo lang or ang iisipin mo or anything na yung sinasabi ng tao is wala namang ambag yan sa life mo and lahat kasi ng mga tao is may masasabi yan sa'yo, gumawa ka man ng mabuti or ng masama, and that's all